Me, Senator Panfilo Lacson, I understand when you say you're hurting because of your integrity. But hindi po ako nag-umpisa nito. Issue lang po yung Senator Marcoleta. Hindi nga po ako active sa hearing na yan. Nakatutok ako bilang minority leader sa ibang mga bagay. Si Senator Marcoleta, whether when we were in the majority at si Senator Chis Escudero ang Senate President, and when we were in the minority, si Senator Dante Marcoleta po nakatutok dyan. Mga debate, Bendalo, restitution, meron bang mastermind o hindi, debate lang yan pinersonal mo. Pinersonal mo rin si Senator Marcoleta, kasama kayo pare-pareho sa case build-up, kinutya mo pa, tapos pati nung kinulong, kasi kung naka-wheelchair, hindi mo naman alam yung kalagayan ng, ng tao. Hindi ba? Tangin na ganyan kasama ang ugali niyan ni Ping Lacson. Ganyan kademonyo yung hayop na yan. Takin mo, ganyan na inaabot ni ni Marcoleta, putya niya pa, parang kinukutya niya pa, tapos nagagalit kayo na kinukutya yung namatay na vlogger. Yung sinusuportahan niyo na yung sinusuportahan niyo na senador, ganun din ang ugali Ayan si Ping Lacson, di ba ganyan ang ugali? Nakulong na nga nakulong na nga itong si Jenny Pak, maraming salamat sa inyo. Laban ng mga Banateros, laban Boss Dada, laban Alan Peter Cayetano. Maraming salamat. Ganito na nga ang nangyari kay Marcoleta. Tinatarantado niya pa. Bakit? Bakit siya galit kay Marcoleta? Kasi una, pinakita ni Marcoleta na bobo siya. Ipinakita ni Marcoleta na kahit gano'n na siya katagal na senador, tarantado siya at wala siyang alam sa batas. Ngayon, in-expose ni Marcoleta itong si Ping Lacson na talagang pinagtatakpan niya yung mga magnanakaw sa flood control scandal. Pinagtatakpan niya talaga yun. Pinakita naman kita mo siya, naglabas-labas ng mga pangalan ng mga tao na ito, pero kahit isang beses din niya pinatawag dyan sa kanyang komite. Hindi na siyang naging komite, tapos gumawa pa siya ng partial report. Putsang ina, hindi pa tapos yung hearing, gumagawa na siya ng mga partial report para mauna nang makulong yung mga kasamahan niya dyan sa Senado. Ganyang katarantado yan. Ngayon nagagalit kayo na yung Mima Alicia ginaganon, pinagtatawa na minumura. Tapos yung pinagtatanggol niyo naman na si Ping Lacson, ganun din. Putang ina ninyo, pag sa inyo nangyayari pag sa inyo nangyayari yung karma, parang awang-awa kayo sa sarili ninyo, pero pag mga buhay kayo, hindi kayo nagsisipaghintuan sa paggawa ng kasamaan, mga hayop kayo. Mga walang hiya kayo. So ito, pinapakita dito ni Ann Peter Cayetano kung gaano katarantado ito si Erwin Tulfo at saka ito si Ping Lacson. Tangina ng mga yan, palibasa nga, hindi mga abogado at mga politikong mga abnormal lang yan. Kaya ganyan lang ang ginagawa ng mga yan, puros paninira lang. Wala namang ginagawang batas, mga ulol na yan. Wala namang mga alam yan. So, yung question ko, bakit abruptly tumigil yung hearing, and then bakit magkaiba na yung sinasabi ng ombudsman na may mastermind at yung sinasabi mo na hindi? And then bakit may mga tinitignan, may tinititigan, at merong hindi tinitignan at all? So, pasok ngayon, pine-question ko daw integrity niya. 2 weeks na yung impeachment, I'm just doing my job doon. Biglang titirada yung NBI tungkol sa Southeast Asian Games that we're very proud of. The whole nation is proud of. Ilang beses na naimbestigahan, wala kaming tinatago dyan, we're proud of it. Yun. Ngayon, ito, tanong ni Matibag. Wala naman akong binanggit na pangalan ni Alan Peter Cayetano doon at saka ni Pia Cayetano. Bakit galit na galit sila? Ito naman mga listahan ko, wala naman yung pangalan nila pero galit na galit sila. Alam mo kung bakit sila galit na galit? Kasi maayos Maayos yung SEA Games. Yung pag-handle ng SEA Games, yung mga infrastructure dyan, maayos yan. Pinakikialaman ninyo at parang sinasabi nyo na merong korupsyon. Ngayon ang sabi nyo, parang may korupsyon, kaya gusto namin imbestigahan. Tanginan yan. Tapos na yan, ang tagal na panahon na yan Panahon pa ni Pangulong Duterte yan, so definitely walang korupsyon dyan. Noong mga panahon na yan, si Vince Dizon, matino pa yan. Hindi pa yan yung Vince Dizon ngayon na malasatanas na, iba pa, matinong Vince Dizon pa yun nandiyan dyan. Kaya maayos yung mga proyekto na yan. Ngayon, ba't nagre-react si Cayetano? Wala naman dun yung pangalan niya. Kasi nga, alam niya maayos. At gustong imbestigahan nitong NBI yung maayos na execute na programa. As ang dami-dami ritong mga pagnanakaw sa Pilipinas, hindi niya iniimbestigahan. Tama? So dapat ba magalit si Alan Peter Cayetano? Oo. Kasi sana Matibag bilang isang NBI kung ang iniimbestigahan mo itong flood control scandal dito sa Pilipinas ngayon, ayan, baka maging suportado ka pa niya. Yung problema, gusto mong imbestigahan yung isang bagay na matagal nang tapos.
And at the same time, yung bagay na yon inimbestigahan na ng Kongreso, ng Senado, absuelto silang lahat. Tapos, yung close na kaso, gusto mong buksan, samantalang yung naka-open na corruption sa Pilipinas, hindi nyo iniimbestigahan, mga gago kayo. So, sinong hindi magagalit? Di lang naman si Alan Peter Cayetano nagagalit, pati kami nagagalit. Wala rin naman yung pangalan namin dyan. Puros kasi kayo mga politika, puros kasi kayo mga chismis, mga hayop kayo, hindi nyo nilang ay gawin yung mga trabaho ninyo eh. Sasawsaw ka, tapos when I talk about... Oy, Jenny Park, maraming salamat sa iyo, Jenny Park, sa iyong pagpapakulay. Mabuhay ka. Flood control na dapat nag-inhibit na yung bata mo, si Senator Erwin Tulfo, pero siya pa rin ang nagsasalita. Una, sabi niya, hanggang dyan na lang ba tayo, paikot-ikot na. Pagkatapos, sabi niya... Okay, kay JRTB, mabuhay ka. Kay Enoj Teresa, maraming salamat sa iyo, kay Enoj Teresa, kay Bongbong Ngabong. Maraming salamat sa lahat ng mga nagpapakulay. Thank you. Kay Mariel Domingo, thank you. Mariel Domingo, God bless you. Ayan, napasalamatan ko na yung mga yan kanina. Thank you. Hindi naman siya minority at minority leader ako eh. Kung tinanong niya, dinag-hearing na wala daw kwarto. O hindi daw pwede yung session hall kasi may impeachment. Monday to Wednesday lang yung impeachment eh. Or hinihintay niyo muna makulong lahat ng witness para wala rin mag-witness. Or kinakausap pa ba yung ibang mga witness? Kasi nga, yun yung tulig sa ako na bakit parang may pasahan ng bola si Senator Lacson at yung sa administrasyon kung kanino itututok yung investigasyon. So, integrity is very important. So, why not give integrity sa investigation natin sa flood control and sa lahat ng malalaking corruption issues para nga manumbalik yung pride ng ating bansa na good governance, rule of law. Eh ngayon kasi tayo bad governance, bend the law. Tapos takpan na lang sa maraming ayuda para wala na lang magtanong. Tapos pagka may nagtanong, ikulong na lang yan. Ganun na yung sistema eh. Yun po yung inaangal namin, yung sistema at nangyayari. So ba't ko sinabing sa bibig na huhuli? Ano po sinabi ni Senator Lacson? Sabi niya may ghost project daw sa Taguig. Ang ombudsman po may interview sa isang dating vlogger na po ngayon, dating journalist, pero actually PR yon. Sinabi na nila last year pa, tinitingnan ng Taguig, wala po silang nakita. May alam din po akong excuse me, law enforcement agency, tumingin na, walang nakita. Of course, we do our due diligence, di ba? Ako mismo, pati opisina, nung pumutok yung mga skandalo, kasi periodic naman yan, tinitignan lahat ng project. Pero, and every year, kasi nga tinitignan ko anong hindi pa tapos para mapondohan. Pero pinatignan namin lahat, kung anong may problema, anong hindi ano yung na-late. Wala pong ghost, excuse me, wala pong ghost project sa Taguig. At kung may mapapakita po kayo, mananagot. Pero nung sinundan po namin yung JA... Kita mo kung gaano kasinungaling to si Ping Lacson. Para lang masiraan niya, ito si Alan Peter Cayetano, sasabihin niya may ghost project sa Taguig. Alam niyo ba kung gaano kaunlad ang Taguig ngayon? Halos lumalapit na sila sa Makati. Ganyan kaganda ang Taguig ngayon, mga bossing. Tapos sasabihin mo maraming ghost project. Yan, Lacson, lalayo ka pa eh. Andayin mo na binuksan chismis na hindi nagkatotoo eh. At sinundan po namin yung mga pondo ng gobyerno, nandun po yung mga project, no? Yung mga kababayan, para lang malinaw yung ghost, nabayaran na, walang nagawa. Yun po yung ghost para malinaw Kasi po, may iba-ibang kategory ng anomalya. Pero doon lang tayo sa ghost. Kaya suggestion ko, on the record yan sa DPWH, kay Secretary Vince Dizon, utusan lahat ng district engineer, at kung pwede pati LGU, kunan ng picture. Last year pa to. Para pag wala talaga, ghost yun, 1 year na eh. Sabi nga ni Manong Chavit Singson, di ba, nasa Ilocos daw meron. Pero ang tinitignan, ang sinabi kay Senator Lacson sa Ilocos, ang tinitignan ni Senator Lacson, Taguig. So makikita nyo po sa bibig na huhuli. At saka, hindi po biglang nag-fall in his lap. 20 years na po kasi kami niyan na nagla-lunch together, halos may grupo kami. Nandun din sila former Secretary Llamas, mga dati naming kakampi sa politika. And nagkakakwentuhan kami ni Senping yan. At saka pag sinasabi niya para anomalya, nagkikwento din ako na heartbreaking pag may tinatanong. Ay, good afternoon, Nanay Morning Joe, mabuhay ka. Tsaka yung sa asawa ni Jake Arsubal na si tawag dito yung misis niya, anong pangalan ng pangilin siya? Si Evelyn Arsubal. Evelyn Arsubal, maraming salamat. Binigyan ako ng Lakers na sombrero galing sa California. Lakers na may mga print na gano'n. Isusuot ko dito sa live. Kakadating lang kasi nandiyan pa lang sa gwardiya eh. Kukunin ko mamaya. Maraming salamat, Evelyn. Yung t-shirt mo na Boss Dada at saka yung Sara Banateros for Sara Duterte, makakarating dyan sa Amerika, papipirmahan ko sa lahat ng Banateros. Maraming salamat sa iyo. Pag may tinatalikuran ka, lalo kung napakalapit sa iyo, pero kung masama ang ginawa o masama ang hangarin, kailangan ilayo, pati sa politika. And syempre sa amin, hindi lang yung legal, pati yung moral. So kilala niya yung mga yan. So yun ang kinakausap niya ngayon. So yung mga kinokondemn niya dati,
Yun ang kinakausap niya. Pero kinausap na niya kaya nga may sinasabi siyang alam na 'Di ba? Kaya sinasabi niya direct, indirect. Ang tanong, legal din ba yung iba niyang ginagawa? Kasi nga, katulad sa AMLA, dapat yan confidential. Hindi dapat nire-reveal yan sa mga tao. Kahit senador ka, kahit chairman ka ng Blue Ribbon Committee. So, kung interesado ka talaga sa flood control, Senator Panfilo ang pangalan mo pero nililito mo lang mga tao So, Senator Panglito Lacson, Aray, ang sakit. Ang sakit, no? Tawagin kang Panglito. Totoo naman. Ang galing talaga nito ni Alan Peter Cayetano. Napakahirap ng si Alan Peter Cayetano ang kalaban mo kasi para siyang rapper Ang dami niyang mga wordplay. So, si Panglito Lacson, tutangin ng pangit, Panglito. Totoo naman, Panglito lang naman talaga yan Nililito lang naman talaga tayo niyan kung ano-ano yung mga binubuksan niyang mga issues. Putsang ina, para mapagtakpan yung mga amo niya dyan sa flood control scandal Oo, yan ang naging legacy ni Ping Lacson. Imagine mo, Ping Lacson, matino ka naman na, matino ka naman na politiko noon. Hinahangaan ka naman noon Panahon pa lang ni Erap, hinahangaan ka na Paok TF pa lang, hinahangaan ka na PNP chief ka, hinahangaan ka na Kahit na may mga kinakasa sa iyong pagpatay dahil maayos man ang reputasyon mo, parang hindi naman naniniwala yung mga tao Pero walang hiya, binaboy mo kung kailan huling-huling mga pagkakataon mo na huling baraha mo na sa Senado, ginawa mo pang tarantado yung mo yung pangalan mo binaboy mo pa yung Lacson na pangalan maganda naman sana yung reputasyon niya. Alam mo ba, Lacson, kung wala lang si Isko nung 2022 election, baka ikaw pa binoto kong binoto kong presidente hindi ko boboto si Bongbong, hindi ko maboboto si Lenny, hindi ko maboboto si Pacquiao. Puta, ano mang alam nung abnormal na yun. Wala mang alam yun. Magaling na boksingero yun, mabait na tao siguro yun, pero hindi yung pwede maging presidente. Ikaw ang iboboto ko sigurado Dahil Panfilo Lacson ka Mantakin mo, huling-huli mo na, nanarantado ka pa. Ngayon, ang isip tuloy ng tao, kumubra. Dahil panghuli niya na, baka kumubra. Para kahit na wala na siya sa kapangyarihan, marami pa rin siyang pera. Baka yun ang iniisip ng mga tao ngayon, Ping. Yun ang masaklap, di ba? Inano mo pa inano mo pa yung niya yung pangalan mo, binaboy mo pa Di ba nasa TV madalas si Mayor Joy nung pumutok to na hindi man lang nagko-coordinate sa engineering ng Quezon City. Di ba si Secretary Vince Dizon mismo, sinamahan mismo si Mayor Isko, may flood control problem doon sa Manila. Ba't hindi mo patawag isa-isa yon? Nakatingin ka sa Taguig, bakit? So, doon sa pangatlo natin topic, impeachment. Boto kasi sa impeachment laban kay Vice President Sara ang talagang pinagkakaabalan mo. Halatang-halata. Kaya mga kababayan, mapapagalitan to si Senator Lacson kasi ang strategy, ipunin muna lahat ng tingin nilang hawak nilang dumi, para before the botohan gamitin. Kaya lang, hindi makapagpigil dahil inis na to si Senator Lacson. Dahil sanay siya boss Sanay siya nagmamando, sila ni Senator Tito Soto. Ang problema nga, natanggal, tapos hindi rin binalik sa kanya committee, tapos ngayon, syempre, ang nasusunod sa Senate, si Senator Win Gatchalian at si Senator Chis Escudero, dahil impeachment So, nahihirapan siya. Tapos, proxy niya sana si Senator Erwin, kaya pinagsasalita niya. Ang problema, syempre, natamaan din yung moral ascendancy ni Senator Erwin kasi nalalaman din yung mga connection niya dyan, di ba? Wala naman siyang moral ascendancy si Erwin. Imposible na ang dami-dami niyang pera. Imposible na almost a billionaire siya. Imposible na 600 million ang net worth mo. Net worth, Napaka-imposible nun na ikaw ay isang broadcaster man lang, intermittent ka pa. Ibig sabihin, hindi ka katulad nila Jason sa na dire-diretso, nila Julius Babaw na dire-diretso, nila sino ba? Si Arnold Clavio na na tumanda na, nakalbo na, nawalan na ng pilik mata at kilay. Sa pagiging broadcaster, patay gutom pa rin. Oo. Hindi naman yan dire-diretso yan. Pero nakita mo yaman nila, ganun ba kalaki? Hindi. Gumagastos ka man araw-araw. Buti sana kung yung pera mo na yan, iniipon mo, hindi ka na kumain. Hindi ka na bumili ng gamit, hindi ka na bumili ng cellphone. As in, siguro, posible na makuha mo yung pera na yan. Kung nung nagsimula ka magtrabaho, hanggang ngayon, iniipon mo, as in, kahit 5 duling, wala kang ginagasta, yung pera na yan, baka pwedeng intact yan, 600 million. 600 million? Pucha yan, broadcaster lang. Kaya nga kayo nagsipag-politika Kaya nga kayo pumasok sa politika at naging mga politiko dahil nandoon ang pera Di sana kung ganyan pala kalaki ang kinikita ng mga broadcaster, di sana ang yayaman na ng mga broadcaster. May mga kilala naman. Sabi nga ni Jay Sonsa ang tagal ko na sa broadcasting, naging presidente pa ako ng isang broadcasting agency ng mga istasyon ng news
department ng mga ng mga mainstream media, hindi ako kumita ng ganyang kalaking pera. Hinika na ako't lahat, hindi na ako makalakad ng diretso. Sabi nga ni Jason sa, hindi ko kinita yung ganyang kalaking pera. Hanggang ngayon, aktibo pa rin si Jason sa na nagko-consultant. Kasi sabi niya may mga consultant daw siya. Anong i-consult sa iyo? Consultant daw si Erwin Tulfo. Ano i-consult sa iyo? Bobo ka naman. Tanga ka naman. Anong i-advise mo dun sa mga humihingi sa iyo ng consultation? Hindi ka maabogado. Bobols ka eh. Bendalo ka nga, bendalo. Yun nga lang, hindi mo alam na ang batas hindi dapat binabali eh. Paano kang naging sabi niya, may mga 7-Eleven daw siya, may mga ganito daw siya, may mga ganyan daw siya, meron daw siyang mga consultant daw siya. Paano ka naging consultant kung tanga ka? Saan galing yung yung pinang negosyo mo ng 7-Eleven mo? Saan galing yung mga sisimula mo ng negosyo? Yun nga ang tanong eh. Ito nakakatawa. Dinidinig natin ngayon si Inday Sara, yung salin ni Inday Sara, dinidinig natin ngayon. Kukumpara mo yung salin ni Inday Sara sa nilaki ng yaman ni Ping Lacson simula nung dating naging senador siya hanggang ngayon. Putsang ina niyan. Mga 10 beses na mas tumaas kaysa dun sa niya. Kasi si Ping Lacson, meron siyang pera na kinita nung siya ay politiko. Nung nawala siya sa politika, putya biglang yung parang 50 million na net worth niya naging 200 plus million. Imaginein mo, si Ping Lacson na yan, naging PNP chief. Ang net worth niya 200 plus million lang. Tapos si Erwin Tulfo lang. Sabi niya kaya nga daw siya nandaya sa Amerika ng pagkatao niya dahil wala siyang pambilin diaper. Mahirap na tao tapos naging 600 plus million ang kanyang kayamanan. 600 plus million si Ping Lacson, tagal-tagal na sa politika niyan. Tapos ang yaman lang niya from 50 million naging 225 yata or something. So lumaki. Yun yung dapat iniimbestigahan ngayon. Iniimbestigahan natin si Inday Sara sa paglago ng kanyang net worth. Tapos ito si Erwin Tulfo, ngayon lang naging senador. Etong si Ping Lacson, nung pumasok ulit ngayon senador, nung wala siya sa Senado, yumaman siya ng ganung kalaki. Siguro, kaya ganun lang kaliit ang net worth ni Ping Lacson nung siya ay, nung mga previous na senador siya. Siguro, dahil before, baka hindi talaga siya magnanakaw. Di natin alam ngayon. Di ba? So lolokohin nyo ang taong bayan. Ito, ini-expose kayo ngayon ni Cayetano. Patay kayo. Yan ang problema sa inyo eh. So, nung una, Senator Panglito Lacson was targeting Senator Erwin. Kaya nga yung contractor, di ba, sa opisina niya, sa Senate, may ebidensya daw siya. Senator na, sa iba naman nanggaling to, yung sinabi Senator na may party list, na may mga problema din yung mga kontrata and everything. Pero nung naging bata na niya at nauutusan na niya, kampi-kampi na, di ba? So, nung May 11, na pumayag ako sa grupo na ako ang kandidato ng Senate President, we were really hoping na priority yung moral recovery natin, economic recovery natin, a fair impeachment, tapos finding a way forward with the administration kung paano ayusin tong flood control problem, yung repentance, reform, accountability. Ang problema, hindi papayag si Senator Lacson na hindi siya boss. So ulitin ko po, dalawa po kasi yung ghost, di ba? Ang ghost is project, at saka ghost po is people, di ba? Yung sa Pinoy ba, marami pa rin maniniwala na pagka mali yung pagkamatay, may multo, may ghost. So wala pong ghost sa amin, ghost po na ghost project. At kung sasabihin niya ghost ng Kuratong Baliling, and with all... Aray, ang sakit. Ghost ng Kuratong Baliling. Naku po. Sobra naman yung ghost ng Kuratong Baliling. Ang sakit mo naman masyado magsalita, bossing. Huwag ganun. Matagal nang nailibing yung mga yun eh. Nakaraos na si Ping Lacson doon. Pinaanon mo na naman. Nandun sabay, dami namatay ron. Di ba, linis-linisan ka, Ping Lacson. Buti sana kung wala kang mga ganyang kaso sa palad mo. Naku, ang dami namatay nun. Rob out daw yun, hindi daw shoot out yun. So kung rob out yun, ibig sabihin, yung mga Kuratong Baliling na yun, nang-hold up sila, nangingidnap sila, may mga backer silang mga pulis. Tapos, nung magkakabistuhan na yung mga backer nilang mga pulis, pinapatay na sila. Parang yung sinasabi din ni Pangulong Duterte doon sa war on drugs. Yung mga pulis na may mga hawak na mga pusher, kasi ang ginagawa ng pulis pag may raid, kalahati lang yung binibigay sa sinusuko, yung kalahati binibenta nila, pinapabenta nila dun sa mga runner nila. Dahil gumawa si Pangulong Duterte ng matinding war on drugs, yung mga pulis, lahat ng mga loose ends, ibig sabihin yung mga asset nila, lahat yun, pinagpapatay nila tapos isinisi nila sa EJK ni Pangulong Duterte. Sila nagpatayan dahil natatakot silang mabisto. Ganun din yung Kuratong Baliling. Mabibisto na yung mga amo nila.
Dahil mahuhuli na sila, kaya pinagpapapatay na sila. Nako po, yan yung sinasabi nating parang involved. Parang hindi ko sinasabing involved. Pero parang involved si Ping Lacson. At eto na nga, binuhay pa nito ni Alan Peter Cayetano. Walang hiya na yan. Due respect kasi napakalapit ko rin sa pamilya ko ng Dacer. Sa Dacer Corbito double murder, yung ghost nun, na hinuhunt pa rin kung sino yung tunay na nagpatay at yung mga mastermind nun, wala po sa Taguig yun, Senator Lacson. Ryan, sakit. Wala daw sa Taguig. Hindi nangyari sa Taguig yung Coratong Baliling at saka yung Dacer Corbito murder case. Oh, di ba? Dinaglabasan lahat ng baho mo, linis-linisan ka masyado. Oh, pero ang dumi-dumi naman pala ng pagkatao mo. Kung makaturo ka sa ibang tao, kung makasabi ka si ganito, yung pala talagang ang budhi mo pala masama. Pin mo kung nasan yung mga ghost na yon, di ba? Ang hilig mo kasi mag-smuggle ng mga issues na wala namang kilalaman sa pinag-uusapan. Aray ko po, smuggle. Grabe ka naman magsalita. Alan Peter Cayetano, smuggle. So, smuggler ba siya, no? Si Smuglas ba siya? Smuglas ba si Ping Lacson? Sa bagay, may bali-balita noon. Si Nick Paildon, ibinisto na yan si Ping Lacson, yung anak daw ni Ping Lacson. Sabi ni Nick Paildon to, inuulit ko lang. Yung anak daw niya ay smuggler ng semento. Smuggler ng semento. Ang laki-laki daw ng warehouse niyan. Kaya daw binabanatan si Paildon noon kasi dahil diyan ibinisto niya ito ni Paildon na yung anak niya is smuggler o smugglas pala. Hindi ko alam kung totoo 'yan Hindi ko alam kung totoo pero smuggler, Diyos mio. Smuggler, kulatong bariling, tapos meron pang Dacer Corbito, tapos kung makaturo, akala mo siya si Hintuturo. Parang iya ka. Pinag-uusapan impeachment. Biglang may investigasyon ng NBI, sasawsaw ka. Then ismasmuggle mo yung issue ng Taguig. You want to cement kasi. Grabe naman, smuggle tapos cement. Ay, grabe, bars. Palakpakan natin si Alan Peter Cayetano para siya ng hip-hop. Para siyang hip-hop, mga bossing. Smuggle, cement. Smuggler ba ng cement? Ganun ba yun? Grabe, bars ha. Panalo ka na. Panalo ka na, boss. Panalo ka na. All these issues na para ikaw lang ang bida. Hindi naman po ako nakikibida eh. 'Di ba si Senator Marcoleta, alam namin ginawa mo behind the scenes, yung case build up, hindi mo naman trabaho 'yon. Tayo matagal tayong magkasama, kilala ko rin naman yung mga nagbibigay sa iyo pag eleksyon eh. Hindi mo naman dineclare, 'di ba? So plunder din ba 'yon? Or ang sagot mo pareho kay Senator Marcoleta, ginamit mo naman 'yon. 'Di ba? Ginamit mo naman 'yon. Hindi mo namang binulsa. Kaya nga sinasabi ng mga lawyers, 90% to 100% makukulong kung yung doktrina kay Marcoleta ay gagamitin sa lahat, di ba? So guys, integrity napaka-importante sa church, sa school, sa teachers, sa isang bansa, sa ekonomiya natin. So, seryosohin natin yung impeachment. Kaya kami nililito eh. Kasi bukas supina pag-uusapan, Tuesday yung NBI. Yon, tapos yung NBI sinupina yung organizing committee ng Southeast Asian Games sa Friday. So, maging, kanina sabi ko yung hate the sin, not the sinner. So, wala pa naman ako dun sa hate the sin, love the sinner. Lalo kung kadibate mo kasi minsan, syempre, tao ka rin. But kailangan dumating tayo doon, di ba? But the very least, don't hate the sinner. So, may pag-asa ka pa, Senator Lacson, kasi may history ka naman ng paninindigan. May pag-asa ka pa, Lacson. May pag-asa ka pa magpakalalaki. Itigil mo na yung pagiging bakla mo. Hindi, alam mo, hindi ko sinasabing bakla siya, chumuchup-chup siya. Hindi naman ganon. Hindi naman ganon. Pero ako, naniniwala ako na bakla siya, yung paninindigan niya na bakla, na chope siya eh. Parang yung manok. Alam niyo yung manok? Yung manok na sumasabong tapos tumakbo palayo. Chope, tawag doon na chope. Kasi dati naman palaban yan si Ping Lacson. Dati naman, maayos ang paninindigan niya ni Ping Lacson. Bilib nga tayo dyan eh. No, hindi yan tumatanggap ng pork barrel eh. Bakit ganon? Kung kailan pa exit ka na, putsang inang yan. Kung kailan pa exit ka na, gumawa ka pa ng mga ganito. Yan yung mag-stay sa pagkatao mo eh. Kahit sabihin mo na malinis ako, malinis ka noon, naniniwala kami. Pero kahit gaano ka kalinis noon, kung putsang ina ngayon, gumawa ka ng kahayupan, at yung kahayupan na ginawa mo, tarantado talaga, kademonyohan talaga, wala, lahat ng ginawa mong malinis, ano yan? Mai-erase lahat yan. Dahil ang isang tao, dapat naman talaga malinis ang ginagawa niya eh. So yun ang ine-expect sa atin, ang hindi ine-expect sa atin, gumawa tayong kademonyohan eh. So kahit na 1,000,000 kalinisan ang ginawa mo, pero nagdumi ka ng isang beses, lahat ng mga kalinisan na ginawa mo, makakalimutan yun. Hindi yung pwede na, malinis naman ako dati patawarin nyo na ako ngayon. Hindi pwedeng ganun, boss. Hindi pwedeng ganun. Tapos, alam mo naman sinong mastermind, alam mo naman saan napunta yung pera, ilan na lumapit sa'yo na may ebidensya, kaya lang tinalikuran mo na, kaya hindi ka kinakausap. Pero pagka tinalikuran mo yung amo sa admin at
binalik mo. Yung integrity is within your hands, hindi sa akin. Pag ang tao may integrity, walang makakasira nun. So kahit pagbintangan mo ako at sabihin mo, tinitira ko integrity mo. So lahat ito, ang daming nagpo-post sa kahit anong site, ang daming nagpo-post about you. So hahanapan mo ng dumi yung bawat Pilipino na tingin na wala kang integrity or na sinanla mo yung integrity dyan sa flood control issue na yan. E di tubusin mo, sinanla mo lang naman di tubusin mo. So sayang talaga kasi kung si Senator Ping Lacson nung after yung mahiya naman kayo after his speeches, sinundan lang talagang ebidensya tapos walang pakialam sino nang tatamaan hahabulin. Hindi, pati siya nandun sa na pag natanggal si VP Sara, natanggal ang presidente, magiging presidente si VP Sara. Pag si VP Sara pwedeng tumakbo, baka talo silang lahat. So ang naisip ni Senator Lacson, hindi ako mananalo nito, di ba? Tumakbo ng presidente, tumakbo ng vice president. Alam naman natin, kahit anong deny niya, yan ang talagang ambisyon niya. May pangarap talaga si Ping Lacson maging presidente. Kaya siguro, ewan ko, baka kaya nagpaparami siya ng pera para siguro meron siyang pangkampanya. Kasi sabi niya, hindi na daw sa tatakbo na senador. Pero presidente, malamang sa malamang. Ilang beses na nag-try to si Ping Lacson magpresidente, parang 2 beses na yata Pero supot Hindi pa niya panahon, magiging panahon niya sana. Yun yung sinasabi nito ni Alan Peter na kung sinundan mo lang yung ebidensya, kung talagang tinarget mo yung mga magnanakaw, hindi mo pinagtakpan, baka manalo kang baka pwede kang itapat kay Inday Sara bilang presidentiable sa 2028 Pwede, bakit? Kasi nga, malinis kang tao. So, either sa inyong dalawa ni Inday Sara manalo, alam natin nasa mabuting kamay ang Pilipinas. Hindi. Hindi, boss, putsang ina nung natalo ka, nasawa ka na siguro, sabi niya, if I cannot beat them, I'll just join them. Yun ang masaklap. Kaya yan, ngayon, wala na. Galit sa'yo lahat ng mga tao. Ididemanda mo lahat yan. Ipakukulong mo lahat ng mga galit sa'yo. Sabi nga ni Cayetano, sinanla mo lang naman yung kaluluwa mo di tubusin mo, sinanla mo lang Tubusin mo, boss, ayusin mo. Maayos ka naman na tao, PMAer ka But again, tignan nyo sa haba ng ating pag-uusap today, ang issue talaga dito, yung impeachment, yung mga issues how to make it fair, non-political. Secondly, paano masolve tong flood control, no? When I say flood control, I'm talking about all the corruption issues sa ating bansa. Pero ito kasi pinakamalaki at pinakamalaki yung mga nasa likod nito. Kaya kung masolve natin yan, may way talaga to redemption, di ba? Repentance, renewal, revival, repentance, di ba? So may plano na kasi yan, kaya mapapagalitan yan si Senator Lacson. Takot lang yung iba pero mapapagalitan din yan. May plano na kasi, announce ayuda, announce yung ibang kakasuhan, ilang congressman, medyo hirap pa sila kung yung former speaker ay kakasuhan o hindi. Tapos i-announce sa SONA yan, tapos balik sa impeachment. Sa Lunes na yung SONA, sa Lunes na, putyang inang yan. Anong isosona ni Bongbong? Yung tumbong niya. Anak ng tinapay yan. Anong ipagmamalaki ni Bongbong? Yung mga travel niya? Na puro pangako ang inuwi niya. Puro na nga siya pangako sa atin puro pangako pa yung inuwi niya. Diba? Abangan natin yung SONA sa Lunes. Abangan ko talaga yung SONA sa Lunes at iisa-isahin natin lahat ng mga kayabangan sasabihin niya doon. Baka mahimatay siya. Walang iyan yan sa loob ng 1 taon. Wala ka pa nagawa. Tapos magsosona ka na naman. Kung ako sa'yo, wag ka na magsona. Gumawa ka na lang ng cartoons na AI. Yung parang ginawa ng China. Yung ginawa unggoy si Tariela. Gumawa ka na lang ng ganun. Panonoorin na lang ng tao. Alam naman namin, puro kataranta doon. Gagastos pa kayo. Ilang milyon na naman gagastusin nyo dyan. Tapos magpapagandahan lang naman kayo ng damit yung mga tarantado kayo. Tapos ang mamahal pa ng papakain nyo dyan. Tanginan yan. Pera ng taong bayan yan. Gumawa na lang kayo ng presentation. I-play ninyo para hindi pa tayo gumastos. Ganun din naman kasi nungalingan din naman yung sasabihin mo dyan. Sasabihin mo rin naman sa SONA mo, maganda Pilipinas, maayos ang Pilipinas, maunlad ang Pilipinas, safe ang Pilipinas, walang krimen. Wala. Malinis, maayos, putsang inang yan. Nakala mo, mga Pilipino hindi napapawisan sa sobrang ganda ng Pilipinas. Ganun mo lang naman, ganun ka lang naman magsisinungaling, mag-ano pa kayo, magbibihis pa kayo. Ngayon pa lang, gawa na kayo. Gawa na kayo ng mga video, yung mga kasinungalingan nyo, yung video nyo na lang. Wag nyo nang sayang yung gagastos, ilang milyon na naman yan. Baka mga 50 million na naman gagastosin ng Congress dyan sa SONA na yan. Sira ni Senator Lacson kasi ako ang sinisiraan ng sinisiraan. I'm just doing my job sa impeachment court just like any one of you, di ba? Tingnan natin. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa
sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili.